Base sa monitoring ng Pag-asa, nandito na tayo sa tinatawag na moderate na El Nino event. Mataas po yung probability na posibleng maging moderate to strong ito in the coming months. Patuloy ang pag-init ng silangan at gitnang bahagi ng Dagat Pasipiko. Ayon sa Pag-asa, sa mga susunod na buwan ay posibleng lalo pang tumindi ang pag-iral ng El Nino. Bilang epekto sa Pilipinas, nakapagtala ang ahensya ng pagkabawas sa karaniwang dami ng pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Ibig sabihin po, may mga reduction siya sa tubig ulan of around 21 to 60% reduction since po Ayon sa Pag-asa, ang mas matinding epekto ng El Nino ay mararanasan sa bansa sa tag-araw kung saan mahigit sa kalahati ng lugar sa Pilipinas ay malaki ang pagkabawas ng pag-ulan. meron lang po siyang kabawasan sa tubig ulan, hindi po nangangahulugang walang ulan ang mga nasabing lugar na mararanasan until March 2024. Mas mainit na panahon din ang posibleng maranasan sa Tag-Araw. Yun po yung ating inaasahan na pagdating po ng dry season and warm next year, isa po siya na possible na isa sa pinakamainit na taon na mararanasan natin. Pinaghahandaan na ngayon ng pamahalaan ang mga sektor na pangunahing maapektuhan. Kasama na dito ang supply ng pagkain, tubig at kuryente, maging ang kalusugan at kaligtasan ng publiko. Pero bago matapos ang 2023, ay may mga bagyo pang posibleng pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.